Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,270 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers mark and milestones. This is not impossible with your help, and I'm very sure that we can be able to attain this. Thank you so much, guys. God bless you all again. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung sa Maynila naman po, no? Sa Maynila, no? Yan, bumabaha dyan sa Maynila, sa Kalakahang Maynila, at halos sa buong Luzon ay nabaha na, no? Ngayon, ay talaga namang kahapon ay nakita nating sumisid o sumulong si Mayor Mayora Hani Lacuna, no? Wala si Vice Mayor Yul Servo, pero si Hani Lacuna ay sumulong diyan sa Maynila. Okay? Hindi po natin alam kung ito ay noong mga nakarang araw, mga nakarang panahon naman ay hindi ginagawa ito ni Mayora. Hindi ko po alam pero ngayon parang na-highlight po na ginagawa niya ito, no? Hindi po natin alam kung parte po ito ng politika o parte po ito ng pagsiservisyo. Okay. Si ano po, no? Makikita mo no? Di ba, tinanong natin kung sino mas charismatic, no? Mas charismatic, si Isko Moreno ba? O si Mayora Hani Lacuna? Doon makikita natin no? Yes, indeed, no? Maganda. It's a good gesture na sumulong ka dyan sa baha, nagpabasa ka, with complete gadgets or tools para ma-save mo yung mga tao, no? Pero may mga nakikita lumalangoy, no? Nagagalit siya, nakasimangot siya, no? Talagang uwi, 'di ba? Parang ganoon. Wala malang pakiusap kumbaga. Pwede bang sabihin, oy, iho, uwi na kayo, ganyan. Parang pero makikita mo si Isko Moreno, talagang pag nagsabi siya dati, talagang pag sinabing uwi talaga dahil charisma ba? Charismatic kumbaga. Ayun ang difference. Anong difference ng leader sa boss at saka sa leader? Kasi leader charismatic in a way, in a sense, no? Okay. Ngayon, ito po may anak po kasi ito si Isko Moreno. Actually, lolo na to si Isko Moreno, no? Si Yorme, no? Napapabilitang tatakbo bilang mayor ng Maynila kasama si Ali Atienza. O kayo, mag-comment kayo dyan, guys, kung talagang pabor na pabor ba kayo dito sa Isko Ali tandem o Isko Yul tandem o kaya di naman Hani Yul tandem o kaya Hani Ali tandem. Hindi po natin alam. Hindi naman po tayo taga Maynila, pero bilang Pilipino ay concerned din po tayo dyan sa Maynila dahil nga po naman ito ay kabisera ng Pilipinas. Okay. Nako, ang hirap po gawin talaga to, no? Talagang ngayon, may anak po ito si Isko Moreno. Ang pangalan ay si Joaquin Domagoso Joaquin Moreno o Joaquin Domagoso, no? Ito ay tatakbo daw bilang konsehal ng Maynila, no? Diyan sa unang distrito o diyan sa Tondo area na dating konsehal din naman si Isko Moreno. Yan. Pero itong alam natin, itong mga Moreno, Domagoso, ay hindi na rin talaga nakatira dyan sa Maynila, no? Meron po sila parang ancestral house dyan sa Tondo, pero hindi na po dyan umuwi kundi sa Ayala Alabang na, no? Hindi po natin alam kung may katotohanan ito. Mag-comment po kayo dyan kung may katotohanan ito. No? Dati po sabi, para bilib po tayo kay Isko Moreno in the past dahil nga po, ay wala pong kamag-anak yan sa Maynila. Yun pong ang ating pagkakalam. Ngunit ngayon ay parang siya na rin ay isang traditional politician ng iba-ibang mga lahing senador at iba't ibang mga lahing mga politiko natin na in a way talagang groom na nila ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak para sa mga posisyon na pampulitika. Yan. Okay? Ayan po si Joaquin Domagoso. Hindi nga po natin alam, aside from being the son of the former mayor Isko Moreno, ay talaga namang may kakayanan ba ito o
o kaya meron naman po ba itong qualification. Siyempre, hindi rin po natin maialis na si Isko Moreno ay nag-start na 23 anyos na bilang konsehal ng Tondo, 1st District of Manila. Pero ito naman ay talagang nakita naman natin ang kanyang tagumpay bilang politiko diyan sa Maynila. Ngunit tingin po natin, hindi po talaga siya magiging effective na bilang national leader or as a senator at least, 'di ba? Or president at least now, no? Kasi nga naman, pag ito napaganda niya ang Maynila na bilang talagang parang Singapore, ay makikita natin na pwede siyang tumakbo o maging Pangulo ng Pilipinas. Yan. Okay, kayo po ba? Sino po ba ang inyong bet? No? Ngayon, si Joaquin Domogoso, hindi po natin alam ilang taon na po ito, pero batang ama po ito. No? Batang ama, ibig sabihin may anak na po yan, may apo na po si Yorme, ngunit hindi po niya pinakasalan dahil ayaw yata nila Isko Moreno at saka kanyang asawa. Okay, kaya po dapat isip-isipin din po natin kung i-elect natin po ito si Joaquin Domogoso, no? Hindi naman natin po inaano yung qualification per se, pero ibig sabihin, ano po ba, nakasalamuhan niyo po ba yan si Joaquin Domogoso? Naglalaro po ba yan ng basketball diyan? Naglalaro ba ng ano diyan? Ng mga bagyo, ng mga nakaraang panahon, nandiyan po ba siya? Nag-iisip po ba siya ng solusyon upang maging walang baha diyan, no? Nako, this is a perennial problem, no? Nag-iisip po ba siya ng paraan upang makatulong naman diyan sa particular diyan sa Distrito 1 ng Maynila. Kung hindi naman ganoon, bakit natin i-elect? Hindi natin i-elect hindi dahil porket anak ng artista, hindi po natin i-elect yan, hindi porket ano po yan, no? Gwapo, no? Nako, meron po tayong kilala dyan sa eastern part of Metro Manila. Hindi ko nga po alam at hindi pa nagigising ang Pasig River upang mapatalsik na itong mayor na ito na talagang akala mo naman ay naghahari-hari ang uri. Ayan, sana po bumalik na ang dating administrador ng isang syudad dyan sa Talakhang, Maynila. Okay, kasi ang inaano niyo po ay talagang transparency at good governance. Pero tignan mo naman, nako po, ayan. Yung konsehal diyan, nako. Yung isang konsehal po diyan ay talaga namang bakit po nagkakaganon? Okay, naatake. Hindi po natin, sana gumaling naman, no? Parang Pero alam niyo po ba, bakit ko sinabi po iyan? Dahil yung isang presidente ng isang pamantasan dyan sa Pasig ay talaga namang nag-aano siya, no? Pangatlo lang siya nung selection process, ngunit siya pa ang napili ng administrador bilang administrador diyan sa isang pamantasan diyan o isang universidad diyan sa isang area na yan. Nako po. Ngayon, 'di ba? Nagpapalitan na naman. Pinagpapalitan yung mga tao, pinaglalaruan yung mga tao. Nako, tingnan mo, wala nga diyan. Nasaan ba ang pangalan nyo diyan sa mga best university rankings in the world? Wala. Okay? Kaya po talaga hindi ang nako, mahirap din po magsalita. Okay? Kaya po, ingat-ingat din po tayo. Hindi porket anak ng artista yan, ay talagang aanuhin na natin yan, no? Hindi po ganon. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.